Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article ng politico.com.ph tungkol sa pahayag ni Senator-elect Ping Lacson kontra dito sa spokesperson ng Senado, si Attorney Reginald Tungol. Ito ang title: Ping Lacson tells of Senate spokes, stop coaching Sara Duterte's defense. Medyo mabigat ito, no? Pangalawa na ito. Ang unang nagsabi nito is yung spokesperson ng House Prosecution Panel, si Attorney Bukoy. Ganyan, inaakusahan niya ang Senate spokesperson na inaabogaduhan, lawyering VP Sara's defense. Ito, basahin ko. Senator-elect Panfilo Lacson has raised alarm over the recent announcements or pronouncements of Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol, saying they suggest bias in favor of Vice President Sara Duterte, who is facing trial for alleged culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Lacson, a returning lawmaker who is expected to sit as senator judge in the upcoming impeachment proceedings, questioned Tungol's remark that the court is expecting a motion to dismiss from Duterte's camp. Narinig ko ito. Interview ng media kung anong mangyari yung ad cautelam appearance. Marami kasi kahit ako, hindi ko naintindihan ano ba yung ad cautelam. Naintindihan ko lang nung magsalita si Attorney Reginald Tungol. Sabi niya, yung ad cautelam appearance, may reservation. Dalawa lang yan. Either i-question nila yung jurisdiction ng impeachment court or mag-file sila ng motion to dismiss the impeachment case. Ganun lang, nagpaliwanag lang si Attorney Tungol kasi tinatanong siya ng media ano yung ad cautelam. So ngayon, binabatikos na siya na para bang he is coaching or inaabogaduhan ang mga abogado ni VP Sara. Yun ang sinasabi ngayon ni Senator-elect Panfilo Lacson. Ito yung statement ni Senator Lacson. That already sounds like a legal strategy being offered to the defense. It is as if he said, if I were the Vice President, this is what I would do. That crosses a line. Anyway, kanya-kanyang opinion. Bilib ako doon sa pahayag ni Senate President Escudero na everybody talks, everybody has their own opinion. Karapatan nila yun. Only one thing matters. It's the Supreme Court. Kung hindi nila gusto itong ginagawa namin, kung tingin nila lumabag kami sa aming excessive na yung impeachment court, hindi magandang pamamalakad, dali nyo sa Korte Suprema. Kung nagsalita ng Korte Suprema, yun ang masusunod. All other opinions are just opinions. So yun, ito opinion ni Senator-elect Lacson. It crosses the line. Hindi daw pwede yun. Ganon din ang sinasabi ng House spokesperson. So, parang magkaparehas ang opinion ng House spokesperson at saka si Senator Lacson. Plus, of course, si Senator-elect Tito Soto. Among the senators, yung incoming, ang talagang very active na nagsasalita, itong si Tito Soto and Ping Lacson. Bakit kaya? Yung ibang mga incoming, tahimik man. O kahit yung mga, sino ba yung may ibang nanalo? Okay.
of course, nagsasalita rin si Senator-elect Marcoleta pala. Ang mga tahimik, wala akong naririnig o nababasa, si Bam Aquino and Kiko Pangilinan. I don't know, baka hindi ko lang nabasa yung kanilang mga statements. So, si Attorney Reginald Tongol, he denied accusation that he was lawyering for the embattled Vice President, insisting during a weekend news forum that his statements were in line with Senate President and Presiding Officer Francis Escudero's position that public discussions of the case is healthy for democracy. Oh, yun pala eh. So, sinusunod lang niya ang linya o guidance ng Senate President, which to me, mas gusto ko na nagpapaliwanag ay ang spokesperson, both House ba or ano. Kaya lang, sa House naman, birada ng birada. Itong Senate, nagpapaliwanag. Very enlightening. Para sa akin maganda yung very objective si Attorney Tungol. Gusto niyang ma-enlighten ang public, kaya ako ganahan ko kay Attorney Tungol. So, ito, hindi nagustuhan ni Senator-elect Lacson. Oh, sabi pa ni Attorney Tungol, he added that Rule 18 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, which bars public comment from the court on the merits of a pending trial, would be applied sparingly. Total, hindi na pa nag-full-blown trial. Ito, ano pa lang parang lull period ngayon. Kaya kung ako inyong tatanungin, mas maganda yung nagsasalita ang mga spokesperson. Lacson shot back, saying the spokesperson represents the entire impeachment court, not just the presiding officer, and should therefore exercise restraint. So, depende na sa taong bayan dyan. Again, these are all opinions. So, basta ako, satisfied ako dito sa ginagawa ng impeachment court, Senate President Escudero at itong kanilang spokesperson, Attorney Reginald Tungol. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa kanila. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin ug mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko og sin. So Atop na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtantang agad si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na agad si Angkol. Ora pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol. Tawa ka. O nag-continue. Awitin na siya. Karon naman agad si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo. Mga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo. Kay naiwan na gyud ning akong balay, di na ko gyud ulanan. Oh, salamat kayo, Paul. Salamat kayo. Oo, thank you.
Tawsin, katop na tagyod. Mm.